say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia. Na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at ang lupa. Tulad ng Diyos ng aming inawit, ito ang aming tanging dalangin sa inyo. Ang iyong panguna at patnubay niyo sa buhay ng bawat isa sa amin, ang patuloy namin dalangin. Patuloy niyo kaming turuan, O Diyos, sa inyong mga salita. Patuloy niyo kaming turuan kung paano namin iibigin ng buong puso't lubusan kayo. At ganun din ang iyong banal na Espiritu na nananahan sa aming mga puso. Pinupuri namin kayo, O Diyos, at buong pusong pinasasalamatan sa inyong walang hanggang kabutihan, kadakilaan, at kamamang bagay na patuloy niyong ginagawa at pinadarama sa aming mga buhay, maging sa aming mga mahal sa buhay. Dahil inyong pag-ibig ay mapagwalang hanggan, ang iyong habag ay hindi nagmamaliw, dahil dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat umaga at araw na pinagkaloob niyo sa amin, sa kasariuan, O Diyos, ng iyong katapatan sa buhay ng bawat isa, kailanman di kayo nagkulang. Salamat sa mga pagpapalang espiritual na patuloy niyo pinagkakaloob niyo sa amin at bilang inyong mga anak. Dahil sinabi sa inyong salita, O Diyos, ang bawat isa na pinananahanan at pinapatnubayan ng banal na Espiritu ay mga anak niyo, O Diyos. At ang pinagkaroon niyo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin ay pagiging anak niyo. Kaya kami nagiging nakakatawag ng Ama, Ama ko. Maraming salamat, aming Ama, sa inyong mga salita na pinagkaloob niyo sa amin at pagbubulay-bulayan namin sa umaga na ito. Hayaan niyo, Diyos, na inyong banal at makapangyarihang Espiritu ang siyang patuloy na maging tagapanguna at tagapagturo ng inyong salita. At patuloy kayo magpakilala sa malalim at bibiglan na kapamaraanan bilang Diyos na banal, buhay at makapangyarihan salita. Pagpalaan niyo ang buhay ng bawat isa na makakapanginig sa oras na ito. At sa inyong banal at makapangyarihang kamay ko, pinagkakatiwala ang iyong salita at ang gawain na ito, na patuloy kayo maitataas, patuloy kayo mapapapurihan, patuloy niyo kayo mabibigyan ng kaluwalhatian, karangalan sa aming mga buhay. Wasa na unawaan namin lubusan ang kapangyarihan at kalagahan ng iyong salita sa aming mga buhay. Maraming salamat, aming Ama. At tulad, O Diyos, na nasusulat na sinabi niyo sa Book of Revelation chapter 2, Panginoon, lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay lulod at sasamba sa inyo. At lanandila ay magsasabing kay lamang Panginoon Jesus, ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. At patuloy at sama-sama namin dinideclare sa aming mga buhay, sa aming buong pamilya at sambayanan at sa lugar na ito, na kayo po, Panginoon Jesus, ang aming Panginoon at sarili naming manunubos at tagapagligtas. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa inyong banal at makapangyarihang kamay ko, O Diyos. Ipinagkakatiwala ang inyong salita at ang inyong gawain sa umaga na ito. Purihin ka, luwalhatiin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. At tayo magsabi ng Amen and Amen. Manatili lang po tayong nakatayo at pakisamahan po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa Book of Acts chapter 1, verse 4 at verse 8. Dito po kinuha yung topic ko. Yung tema natin sa buwan ng February. Mamaya paliwanag ko kung bakit po. Nandun na po ba ang bawat isa? Makipagbukas po ang bawat isa kung mayroon pong dalang Bible. Nais kong basahin po ito sa New International Version. Napakalaga po sa bawat isa na mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo na dala lagi natin ang Biblia.
Dahil sa kabila ho nun, sa nababalitaan natin, lalo na sa bansang Iran, Iraq, at sa Middle East country, matindi yung persecution po. Bakit sa kabila ho nun, binibigyan niya ng halaga ang salita ng Diyos. Nagkakaroon sila ng gawain sa underground po. Hindi sila nangangamba, bagamat mapanganib sa sitwasyon ho nila na pwede silang mamatay. Pero pinahalagan ho nila ang salita ho ng Diyos. Sabi ho dito in verse 4 ng Acts chapter 1, on one occasion, while he was eating with them, ang Panginoon Jesus po nagsasalita dito, kausap ang mga alagad, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. In verse 8 po, sabi doon, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Ang Diyos nawa ang patuloy na magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Makakaupo na po ang bawat isa. Isang pinagpala at magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Bigyan pa nga natin isang best clap offering ang ating Panginoon sa oras na ito. Na siyang patuloy na maluhalahati, maparangalan at madakila habang ibinabahagi ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. Bagamat nakikita po natin dito sa PowerPoint, sa projector, yung revival, a call to passionate love. Ano po? Ito po yung tema na ibinaba ng national, ng May. Ito yung tema about the revival ng 45th year anniversary na ginap sa Grandstand, Luneta. Based na rin sa napagmatingan ng Senate, mga leaders and workers last Saturday, first Saturday, na topic of first and third Saturday, itatopic ho natin, tatalakayin dito ito yung tema ho natin, a call to passionate love. At napakaganda po niyan. Ano po? Pag sinabing call, ito yung plea, demand or request na kailangan gawin natin. Pag sinabing demand, kailangan talagang gawin ho natin. Passionate love. A call to passionate love. Pero yung second and fourth Saturday, nakato naman po tayo dun sa team ho natin nung anniversary. Ano po? Yung Great Harvest. Kaya ang nais kong ibahagi sa inyo po, una, dito yung tema ho natin ng February sa Great Harvest ay yung recognize God's power. At kinuha nga po ito sa Acts chapter 1 verse 8. At ito ay nais kong ibahagi at tatalakayin natin sa umaga na ito. First slide po, pakisuyo lang. Kaya pinamagatan ko po itong the importance of God's anointing. Ulitin ko po, the importance of God's anointing. Sabi ko doon, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kaya recognize God's power. Kalimitan po at lagi nating naririnig yung word na anointing. Ano po? Ano nga po ba yung anointing na sinasabi? Maging sa prayer, nakalakip lagi minsan, pag yung iba nananalangin, yung double portion of anointing. Yun ang request nila sa prayer. At minsan, hindi nga double portion of anointing, minsan higit pa. Pag doon sa request nila sa prayer. Ngunit ano po ba yung anointing? Yun ang tatalakayin natin sa oras na ito. At bakit ho ba mahalaga yung anointing ho na yun sa buhay ng bawat isa, lalo na sa buhay ng bawat isa na mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi doon, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ang Panginoon Jesucristo po ang nagsasalita noong time ho, sa verse 8. Next slide. Next kung simulan po dito. Anointing is of great importance. Word. Great importance to any and every believer in Jesus Christ. Bakit po mahalaga yun sa buhay na bawat isa sa atin? Dahil sabi ho ng verse 4 pa lamang, sinabi ng Panginoon, do not leave. He gave them this command, do not leave
Jerusalem, but wait for the gift my Father promised. And Luke chapter 24, verse 49, sabi there, and now, I will send the Holy Spirit just as my Father promised. But stay here in the city until, sabi doon, yung word na until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Pinapakita dito ng Panginoon Kristo at binibigyan ng emphasis o diin yung kahalagahan ng banal na Espiritu sa buhay nung time na yun sa mga disciples. Ano po? Kaya sabi Diyo, until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Bakit nga po ba mahalaga ito? Dahil sa ganang sa ating sarili, limitado ang ating kakayanan. Maging sa mga apostle, dahil ang mga apostle noong time mo na yon, sila yung magpapatuloy ng misyon na iniwan sa kanila ng Panginoon Kristo. Yung 11 disciple except Judas, yung 11 ho na yun, sila yung magpapatuloy ng misyon na sinimulan ng Panginoon Kristo. Para mangyari at mag-succeed at maging effective ang bawat isa sa kanila ng mga disciple ng Panginoon Kristo, kailangan nila yung pangunguna at patnubay ng Banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Amen po! Ano po ba ang gawain ng Banal na Espiritu? Ba't sinabi ho yun? The Holy Spirit, John chapter 16 verse 8, ang sabi ho doon, ang Banal na Espiritu ang siyang magkukonvict sa puso ng bawat isa na taong makasalanan and lead to repentance. Kaya na mag-preach si Peter in Acts chapter 2, under the anointing of the Holy Spirit, yung 3,000 na naligtas na yon, nadama nila sa kanilang sarili na sila ay makasalanan at kailangan nila ng kaligtasan. Kaya sabi nyo, ano po ang dapat naming gawin? Amen po. Kaya ibig sabihin nun, napakalaga yung anointing, napakalaga yung patnubay, pamamatnubay ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, hindi lamang ho sa mga lingkod niya, kundi sa bawat isa na mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. However, understand anointing. What it is, ano ho po ba ang anointing? How it function and how we can walk and grow in it. Yun po yung tatalakayin natin sa oras na ito upang lubusan nating maunawaan at mabigyan na ng diin at yung word na importance. Kasi kapag naunawaan natin yung anointing, mabibigyan natin ng halaga yon sa ating buhay bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Amen po? Hallelujah. What is anointing? Next slide. Anointing is none other than the person and presence of the Holy Spirit. Ulitin po natin. Anointing is none other than, wala pong iba ho, the person and presence of the Holy Spirit. It is God by His Spirit giving to a yielded human vessel whatever power, authority, and gifts are needed to fulfill the Father's will. Yung word dito, to fulfill the Father's will, ito yung purpose. Ito yung layunin ng Diyos sa buhay na bawat isa sa atin kung bakit tayo nandun yung anointing. Ma-fulfill natin yung divine purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Yun ang pinaka-main reason kung bakit kailangan natin yun. Dahil sa ganang ating sarili, hindi natin kayang ma-fulfill yung plano ng Diyos sa ating mga buhay, maging yung mandate ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, not nor by power, but my Spirit saith of the Lord of hosts. Dahil ang tagumpay ay hindi makakamit sa sariling lakas o kapangyarihan, kundi sa tulong lamang ng Espiritu ng Diyos. Amen po? Bakit kailangan nating nakadepende lagi sa Diyos? Bakit tayo lagi nakadepende sa pamamatnubay ng Banal na Espiritu sa ating buhay? And what is anointing? Anointing is none other than the person and presence of the Holy Spirit.
in a given moment of ministry or assignment. God's power is not separate. God's power is not separate from His person and presence. Hindi natin pwedeng i-separate po yun. Once nandun yung presence, nandun yung power, nandun yung presence din ng Holy Spirit sa buhay na bawat isa sa atin. When we say that someone is anointed, we mean that the person of the Holy Spirit is uniquely present in their life to accomplish God's will through them. Hallelujah. Kaya ito po yung indwelling presence of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa na namananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po? Maging sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo, before siya nag-start ng 3-year ministry niya, pinakita po doon yung kahalagahan ng banal na Espiritu at pinatutuhanan yun ni John the Beloved in John chapter 1 verse 32. Sabi doon, and then John said, then nung binautismon siya sa ilog Jordan, sabi doon ni John, I saw the Holy Spirit descending like a dove. Yung word na like a dove, tulad ng kalapati. Napakalaka kasi yung word na like. Ano po? Like a dove from heaven and resting upon Him. Yung pananatili sa Panginoon Jesucristo. At pinatunayan ng Panginoon Jesucristo yun in Luke chapter 4 verse 18. Ang sabi ho ng Panginoon Jesucristo, the Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. At pinatunayan po ng Panginoon Jesucristo yun. Dahil sa every word, ang sabi ho doon, pag sinabing anointed one, meaning Messiah. Sa Greek word in New Testament, ay Christ. Ano po? Kaya tinatawag ang Panginoon Jesucristo yung Jesus, ang name ay Jesus. Kaya pag sinabing Jesus Christ, the anointed one, ang Panginoon Jesucristo, ang anointed one. Ano po? Jesus was anointed for a particular mission or purpose. At ipinakita po dito, mismong sa ating Panginoon Jesucristo, kung gaano kahalaga ang anointing sa kanyang buhay to fulfill God's purpose and mission na pinagagawa sa kanya ng God the Father. Amen po? The importance of God's anointing. Bago tayo magpatuloy po, kasi there's one God and 3 person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dapat sa atin po bilang tunay na mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo, malinaw po yun. There is one God and 3 person. Dahil may mga katuruan na tinatawag na oneness. Isa yung Father, Son, and Holy Spirit. Pero pinatunayan po yun na sabi ng Panginoon Jesucristo, hallelujah. Kaya, kasi ang Holy Spirit po, siya yung least known, hindi lubos na kilala sa Triune God po. Kaya nais ko munang ibahagi sa inyo sa konting sandali, sino po ba ang banal na Espiritu? Para kapag ang isang tao na lubos niyang kilala ang kanyang kapwa, lalo niya yung nakatataas o mga nasa lipunan natin na mamahala sa ating pamahalaan, nandun din yung respect and yung honor natin sa kanila. Tama po ba? Kapag hindi natin lubusang kilala ang tao, nandun yung respect, minsan hindi na ibibigay natin ng buong buo at lubusan. Pero kung kilala natin ang tao, ating kapwa na lubusan natin kilala, especially sa ating mga magulang, nandun yung lubusan nating respect sa kanila. Pagbibigay galang. Amen po? Yun po ang point ko sa oras na ito. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is God. As the third member of the Godhead, He is co-equal. Yung word na co-equal, pari-paras po sila, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kasi sa creation pa lang, in Genesis chapter 1, in God created. Yung word na God po doon, pag pinag-aralan natin sa Hebrew, ito po ay Elohim.
Pag sinabing Elohim po, ito ay plural. Pag alam naman natin kapag plural, more than one. Amen po, more than one. Dahil ang singular ng Elohim ay Eloha. Kaya, in the beginning, God. In the beginning, Elohim. Amen po. Kaya, as present po ang Holy Spirit, nung i-create ng Diyos ang mundong ito. As the third member of the Godhead, He is co-equal with God the Father and God the Son. It is fitting, therefore, the equal reverence. Kung paano natin iginagala ang Diyos Ama, ang ating Panginoon Jesucristo, ganun din dapat ang pagretrato natin sa Banal na Espiritu. Ano po? And respect and honor should be ascribed to Him. Karapat-dapat po sa Kanya. We should never treat Him as some inferior person. We should know as much about Him as we do about the other two members of the Divine Trinity. The Holy Spirit is not only a person, He is a divine being, He is God. At pinatunayan po yun sa Acts chapter 5. Verse 3 to 4, the Bible calls Him God. Nung sa sitwasyon ni Sapphira at ni Ananias, nung nagsinungaling siya kala Peter, dahil pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, ngunit hindi nila bumbong ibinigay sa mga apostol. Dahil nagsinungaling sila nung time muna yun. Sabi ni Peter, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? You have not lied to men, but to God. Makikita ho natin dito, binigyan niya ng pansin na diin ang Banal na Espiritu ay Diyos. At sinabi rin ho ng Bible ho yun. Amen po? Hindi lamang siya po Diyos, kundi the Holy Spirit is a person. Anong pagkaunawa natin po pag sinabing person? Hindi dahil pag sinabing person, meron siyang physical na pangangatawan. Amen po? But remember, our God is Spirit. Maliwanag po dapat sa atin ho yun. Kaya He possesses the basic characteristic of personality. Pag sinabing person, mayroon siyang intellect, the ability to think and reason, sensitivity, the ability to feel things, and will, the capacity of choice and decision. Kaya in Ephesians chapter 4 verse 30, nandun yung pamanhik ni Paul sa mga taga-Ephesian. Ang sabi ni Paul, do not grieve the Holy Spirit. Huwag niyong bibigyan ng kapighatian ang Banal na Espiritu. Ibig sabihin nun, nakakaramdam siya kung paano tayo nabubuhay sa ngayon na nakakadama. Mayroon tayong intellect, mayroon tayong nandun yung sensitivity sa atin, yung will sa atin, ganun din po siya. Kapag naunawaan nating lubusan kung sino ang Banal na Espiritu, ang third member ng Trinity, walang dahilan para lubusang maunawa natin pahalagahan ang anointing at mag-flow sa ating mga buhay. Amen po? Hindi lang siya yung mga parang power, parang naano ka, yung kaya daanan natin po yun. Kasi kapag ang isang taong kilala mo at mahal mo, binibigyan mo siya ng respeto at parangal sa iyong buhay. Amen po? Ayaw mo siyang masaktan. Alam mo, kapag nakagawa ka ng isang bagay na hindi matuwid at kalugod-lugod sa Diyos, nare-realize mo, nare-remind tayo, kinukumbik tayo. At sa kabila nun, mayroong namimighati. Amen mo? Kaya the importance of God's anointing. Who can experience this anointing? Sino ba ho makaka-experience nito? Malaking pagkakaiba ho sa Old Testament at New Testament. Yung paano nagmamanifest ang Holy Spirit. Nais ko muna daanan po ito para lalo malinaw sa atin.
Sa, sa Old Testament, pag inaanoin po, nagmamanifest sa Old Testament, ang Holy Spirit una sa priest, prophet, and king. At inaanoin sila sa pamamagitan ng oil. Ano po? Ang oil po, para maliwanag sa atin, ito nagsisimbolize sa banal na espiritu. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Una sa priest, simula kay Aaron, sa kanyang mga anak, at sa kanilang mga susuotin bilang mga priest ng Panginoon. In Leviticus chapter 8 verse 30, sabi ho doon, then Moses took some of the anointing oil. Ulitin ko po, anointing oil, ito nagre-represent sa Holy Spirit. Ano po? Sabi doon, then Moses took some of the anointing oil and some of the blood from the altar and sprinkled them on Aaron in his garments and on his sons and their garments. Ito pong napakalaga pa. Sabi doon, so he consecrated Aaron in his garments. After noon, nakatalaga na sila sa Diyos after silang i-anoint ni Moses. Amen po? In his sons and their garments. Ipinapakita dito kung gaano kahalaga. Next, sa prophet po. Ito yung mensahe naman ng Diyos kay Prophet Elijah. Sabi doon, 1 Kings chapter 19 verse 16, also, anoint Jeho. Ito yung mensahe ng Diyos kay Elijah po. Also anoint Jeho, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha. Bakit daw po? Son of Shapha from Abel Meholah, to succeed you as prophet. Inanoint na ang utos ng Diyos kay Elijah, i-anoint niya yung hari, then si Elisha. Para siyang papalit kay Elijah. Ipinapakita mo dito, bakit napakalaga sa kanila. Hindi nila mapupulfill ang layo na ng Diyos na pinapagawa sa kanila kung wala ang banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Amen po? And last, sa harip, sa king. In 1 Samuel chapter 16 verse 13. Ito yung pag-anoint ni Prophet Samuel kay King David. Kay David po, nung time na yon. Sabi niyo, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. On that day, simula nung i-anoint ni Prophet Samuel si David, sabi doon, the Spirit of the Lord came upon David in power. Kaya nung time na nagkasala si King David, in Psalms 51, verse 11, ang sabi na, ano yung request niya po doon? And take not the Holy Spirit from me. Bakit po yung ang request ni King David? Hindi, una, napakalaga sa kanya ang banal na espiritu bilang tagapanguna at isang hari na itinalaga ng Diyos. Second, dahil ang banal na espiritu sa Old Testament ay hindi na nanatili sa bawat isa na inanoint. After na ma-fulfill nila ang pinagagawa sa kanila ng Diyos, lumilisan ang banal na espiritu. Second, kapag ang isang itinalaga ng Diyos, like King Saul, na nag-disobey, umaalis sa kanila ang banal na espiritu. 1 Samuel chapter 16 verse 4, kaya sabi ho doon in verse 14, inalis ang banal na espiritu kay Haring Saul, at kaya naman ibang espiritu na ang lumulukob sa kanya. Amen po? Malaki yung pagkakaiba po sa Old Testament at sa New Testament. At sa New Testament po, sabi po dito, the Holy Spirit was given to take a precedence in human hearts and to live in an abiding relationship with them. Sa ating mga buhay po, sa bawat isa na sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, nananahan ang banal na espiritu sa ating mga puso.
Kaya sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 6, sabi ho doon, hindi niyo po ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? At nananatili na po siya sa bawat isa na sumampalataya sa atin. Hindi siya umaalis. Compare sa Old Testament. Amen po? Kaya sabi ni Paul, do not grieve the Holy Spirit. Pag sinabing grave, sorrow. Huwag natin bigyan ng kapagitan. In John chapter 7, verse 37, sabi ng Panginoon Jesus, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Sa sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Kaya meron pong awitin na napapakinggan natin, yung fountain, di po ba? May isang awitin, napakaganda ho nun. Never drying fountain. Sabi ho doon ng isang awitin. And verse 39, but this is for concern the Spirit, sabi ng Panginoon Jesus, whom those believing in Him would receive. Yung word po na yon, sa sino mang mananiwala at sa sasampalataya sa Panginoon Kristo ay tatanggap ng banal na Espiritu. Sinabi po niya, for the Holy Spirit was not yet given. Hindi pa ipinagkakalob noong time ho na yon. Dahil ang Panginoon Kristo ay nandito pa sa earth, sa mundong ito. Kaya in John chapter 16, sinabi ng Panginoon Jesus sa mga alagad, ang paglisan ko ay dapat niyong ikagalak at hindi niyo dapat ikalungkot. Dahil kung hindi ako lilisan sa mundong ito, hindi bababa ang patnubay, referring the Holy Spirit, na ipinangako ng Ama sa bawat isa na sasampalataya. Meaning, sa paglisan ng Panginoon Kristo sa mundong ito, after niya ma-accomplish yung kanyang mission, bumaba ang banal na Espiritu bilang kapalit niya at bilang patnubay ng bawat isa na sasampalataya sa ating Panginoon Kristo to fulfill the divine purpose. Yung mission at mandate ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Naunawaan po ba natin ho yun? Kaya maliwanag po sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong ikalungkot, bagkos ikagalak niyo ang paglisang ko. Dahil kung hindi ako alis, hindi pupunta ang patnubay na ipinangako ng Ama. Referring sa banal na Espiritu. Kaya sabi, those believing in Him would receive. In 1 John chapter 2 verse 20, you have an anointing from the Holy One. You have an anointing from the Holy One. You have Holy Spirit from the Holy One. Pinapakita doon, binigyan tayo. Pinagkalooban niya tayo. Pinatunayan po yun. In Ephesians chapter 3, verse 1, chapter 1, verse 13, sabi ni Paul, in Him, you also trusted. After you heard the word of truth, after nyo malaman, mapakinggan ang katotohanan, sabi Paul, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Yung word na sealed, wala ata po dyan. Ay past tense na. Sabi daw, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Anong ibig sabihin ba ho ng seal? Na ho yun, to be sealed means to be marked as belonging to God. Ulitin ko. To be sealed means to be marked as belonging to God. Nung tayo ay sumampalataya ng sa totohanan sa ating Panginoon Kristo, sumasa atin at nanahan ang banal na Espiritu. He resides in our hearts. At katunayan, ang sabi ng Romans 8 verse 14, ang pinanahanan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang pinagkaloob sa atin ay Espiritu ng pagiging anak o sonship
upang tayo makatawag ng Ama, Ama ko o Ava, Father. Kaya sa kapanahunan natin ngayon sa New Testament believers, napakapalad po natin. Why? Nananahan sa atin ang banal na Espiritu at hindi umaalis. Compare sa Old Testament, dahil nagmamanifest lang sa buhay ng priest, prophet, and king. At kapag sila ay nag-disobey, umaalis po ang banal na Espiritu. Kaya ang request ni King David, nung panalangin niya, take not thy Holy Spirit from me. Ganun kakilala at kahalaga sa kanya ang banal na Espiritu bilang isang hari, bilang isang tagapaguna, bilang isang lingkod na itinalaga ng Diyos para pangunahan ng bansang Israel. Amen po? Kaya, ano po ba yung purpose? Ano po ba yung purpose? Bakit ipinagkalob sa atin ang banal na Espiritu? Bakit pinagkalob ng Diyos sa mga apostol? Bakit sinabi ng Panginoon Jesucristo, hintayin nyo ang ipinangako ng Ama. Huwag kayong alis hanggat hindi ipinagkakaloob. At isang command sa kanila yon. The purpose, divine ennoblement. The primary purpose of the anointing of the Holy Spirit is to give the believer, supernatural enablement. To empower us. To equip us. Remember, sa mga apostol noong time ho na yon, 5 po doon ay mga mangingisda. Pero after na mapuspos sila during Pentecost ng banal na Espiritu, dahil sabi ng Book of Joel chapter 2, ang sabi ng hula ni Prophet Joel, ang sabi ng Diyos through Prophet Joel, in the last days, I will pour out my Spirit. Ilang daang taon na nakaraan bago nagkaroon ng kaganapan ho yun na sinasabi yon in Acts chapter 2 during Pentecost. At ipinagkalob nga ang banal na Espiritu noong time ho na yun. Una, doon sa Upper Room, nananalangin sila yung 120 believers. Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, no, ipinagkalob sa kanila, may purpose ang Diyos sa kanila noon. Bakit ipinagkalob yon sa kanila? The main purpose and the main reason is to empower them. Hindi lamang sila, kundi ang bawat isa sa atin to continue the mission and mandate ng Diyos sa ating mga buhay and to fulfill the divine purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iba't iba ang kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iba-iba ang pagkakatawag. Dahil sabi ng Romans 11:29, for God's gift and His call are irrevocable. Hindi nagbabago yung pagkakatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po? But we need the anointing. But we need the Holy Spirit in our lives to succeed, to be effective, to fulfill the mandate and the purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Mismo sa ating Panginoon Jesucristo, ipinapakita ho doon, nung time na siya ay nag-preach, in Matthew chapter 7 verse 29, sabi ho doon, namangha, yung word namangha. Namangha ang mga tao nung mapakinggan nila na nangaral ang Panginoon Jesucristo na parang mayroong kapangyarihan sa kanyang pagsasalita. Hindi tulad ng mga eskreba, ang sabi ho doon. Why? Kasi nga, nung time mo na yun, anointed ang Panginoon Jesucristo. Kasi the Spirit of the Lord the Spirit of the Lord is on me. He has anointed me. Sa bawat araw, buhay ng Panginoon Jesucristo, nanon lagi ang pamatnubay ng Banal na Espiritu sa Kanya. Nagsasalita siya under the anointing of the Holy Spirit compare sa mga scribes, sa mga Pariseyo. Dahil ang mga Pariseyo, more on knowledge. Amen po, more on knowledge sila. Alam nila yung Book of Torah from Genesis to Deuteronomy.
Pero hindi na nila nagawang sumampalataya sa Panginoon Kristo at sila pa ay nag-o-oppose sa Panginoon Kristo. Except Nicodemus. Amen po. More on knowledge. Kaya sabi ni Sister Dory, natatandaan ko, taong 2008, during Pastors Congress na ginanap sa Music Museum, may binanggit po siya doon yung facts about anointing. 5 po yung binanggit niya yung katotohanan about God's anointing. Sabi niyo, it is precious. Mahalaga po ito sa bawat isa sa atin. Sa ating mga buhay, kapag tayo naregaluhan ng isang regalo na mamahalin at alam natin na nagbigay na yon sa atin, ay mahal din natin, pinakamamahal sa atin, mayroong sentimental value yung regalo na yon. Amen po? Iniingatan natin ito. Ayaw natin itong mabaliwala o mapariwara o madumihan man. Binibigyan ito ng special treatment natin. Why? Kasi alam nating mahalaga ito sa atin at nagbigay sa atin nun. May sentimental value. Ibig sabihin, it is precious. Mahalaga ito sa bawat isa sa atin. Valuable. Amen po. Anointing can be increase or decrease. It depends on our lives as a believers of Christ. Ang sinabi pa ho doon na anointing, hindi ito ma-anoint patungkol sa mga educational attainment. Kung tapos man tayo sa Bible School. Pinaliwanag yun po doon. Amen po. Mamaya talakayin natin po yung paano, pinakita po dito kung paano sumasa atin ang Banal na Spirit. Paano ito patuloy na mag-flow sa bawat isa sa atin. How to protect the anointing. We need to pay the price. Amen po. Magbabayad tayo ng presyo kung gusto ho natin talaga. At yan lagi ang sinasabi ng mga lingkod ng Diyos na nagpahalaga sa anointing sa kanilang buhay. We need to pay the price. Amen po. Kaya sa buhay ni Peter, all believers in Jesus Christ have been given the Holy Spirit. We all need the help of the Holy Spirit every day. Kailangan po natin ng tulong. Hindi mapangyayari ho at tayo magiging effective at magsasakti yung paghayo at pagbabahagi ng salita ng Diyos without the Holy Spirit sa ating mga buhay. Kung hindi tayo nagadepende sa Kanya. And we are the vessel lamang, mga kapatid. Amen po. At kung tayo ay willing na magpagamit bilang isang vessel ng Diyos upang may pagpatuloy yung Kanyang mission, we need to pay the price. Tulad nila Peter, nag-preach siya. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu and 3,000 ang naligtas. Why? Ang Banal na Espiritu ang siya nag-convict sa puso ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. At ang tungkulin ng tagapagpahayag, hindi lang ang mga pastors na tinawag, kundi ang bawat isa sa atin, life group leaders, tayong lahat po, ang bawat isa ay sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, we are called to serve. Hindi tayo po exempted upang hindi tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Amen po. Kung titingnan natin ang ating sarili, wala tayong magagawa. Kahit sabi natin tapos tayo, mataas ang ating pinag-aralan. Kahit mataas ang ating pinag-aralan, kailangan pa rin nating nakadepende pa rin sa Banal na Espiritu. Dahil siya ang kikilos, siya yung magkukonvict sa puso ng tao upang kilalanin ng tao na siya isang tao makasalanan at nangangailangan siya ng kaligtasan. Amen po. Tulad na i-share ko po sa inyo na magturo po ako dito. Amen po. Yun po yun. Noong 3rd Sunday ng January, continuation po ito nung tinapi ko sa point number 3.
sa buhay ni Philip. Nung nangusap ang Diyos sa kanya, sinubaybay niya yung eunuch. Dahil yung eunuch nagbabasa ng salita ni Prophet Isaiah, hindi niya maunawaan. Pero naging sensitive si Philip at sumunod sa naisin ng Diyos na sabi niya, sundan mo yun. At naging masunurin siya. Kaya nung tinanong siya ng eunuch, sino ang tinutukoy dito nung nagsulat? Siya ba o yung iba? At doon time ho na yon, ipinaliwanag ho ni Philip kung sino ang Panginoon Jesucristo. At nung manawaan ng eunuch na yon, sabi niya, may tubig dito, hindi ba ako pwedeng bautismuhan? Ang tanong ni Philip, before pa lang sabi niya, kung sumasampalataya ka, sumasampalataya ako na siya ang anak ng Diyos. After ho nun, dinala siya muli siya ng Banal na Espiritu. Sila po, yung mga 11 disciples ho na yon, tulad nila Peter, sila John, nagtagumpay sila at napulpil nila ang pinagagawa ng Diyos sa kanila dahil nakadepende sila sa Banal na Espiritu. The point is, kung ganun ang ginawa ho nila, lalong-lalo na ganun din ang gawin natin to fulfill the mandate ng Diyos. Amen po? Huwag tayong sumanga sa ating kapwa. Very anointed siya. Hindi po yun. Dahil ang bawat isa sa atin ay pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. Huwag tayong magtatangi ng tao. Kung sino man tumayo dito sa pulpitong ito, pakinggan natin ng buong puso't lubusan dahil ang ipinapahayag niya ay purong salita ng Diyos. Amen po? Nais ko pong i-correct lamang. Ayaw kung dumating sa point na magtangi tayo at tayo magkakasala ho nun. Hindi natin alam kung paano sila nag-prepare ng mensahe na yon. Hindi natin alam ang sitwasyon ng puso nila sa harapan ng Diyos. Amen po? Only God knows kung anong nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Amen po? Kaya napakahalaga nun. Kaya nga ako tumayo, bumaba man ako, kamayan ako ng tao, hindi. Same lang. Naka-schedule man ako o hindi, same lang ang aking buhay. Amen po. Every day of our lives, we are consecrated sa ating Panginoon. Belonging tayo sa ating Panginoon. Amen po. But we need to pay the price. It depends on how we live as believers of Christ. Kung gagawin natin yung mga bagay na ginagawa rin nila, ng mga apostol na yung pwedeng mangyari din sa atin ho yun. But remember, kapag nandun ang pagsama ng Diyos sa ating mga buhay, only God pa rin ang siyang mag-glorify, not hindi ang tao. Why? Kapag gano'n ang perspective ng isang mananampalataya, kapag sinama siya ng Banal na Espiritu, nandun ang anointing sa kanya at inangkin niya ang glory. Tandaan po natin, sa sunod na pagbabahagi natin, hindi tayo papatnubahin ng Diyos. Remember, vessel lamang po tayo ng Diyos. Amen po? Nung mag-preach si Peter, at 3,000 ang naligtas, may sinabi ba yung ibang mga disciples, nakakapwa niyang disipulo? Na-insecure po ba sila? No! Nung napagaling si John and si Peter, doon sa sanlumpo na yon, may nasabi bang negative ang mga apostle? Wala po. Kasi naunawaan nila ang kahalagahan ng anointing. Kaya iwasan natin po yung magtatangi ng ating kapwa. Sino man ang tumayo sa pulpito, nandun ang paggalang pa rin natin sa kanila. Dahil sila ay mga lingkod ng Diyos.
Kasi nakakalungkot ang sabihin natin dun sa iba, kailangan dipinsahan ko rin ang aking kapwa manggagawa. Hindi naman siya anointed. No, kapatid, hindi natin alam kung paano siya nag-prepare. The point is, ayaw kung patuloy tayo magkasala sa Panginoon. Amen po. Kaya nga sinabi ko na nga po sa inyo sa nakaraan, nung last turo ko. Sa bawat pagtayo ko dito, nandun lagi sa paggawa ng mensahe, nandun lagi ang patnubay ng Banal. Ina-acknowledge ko yung kanyang presensya. Amen po. Kaya wala dapat mag-glorify kundi ang Diyos. Dahil ito po, malinaw kasi in John chapter 16, wala na ito sa ano. In John chapter 16, sabi ng Panginoon Jesucristo, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, siya ay mapaparangalan. At sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, ang bawat gagawin niya, ang naging nag-glorify ang God the Father. Amen po. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, Ama, tanggapin mo. Pinarangalan ko ng aking pangalan at muli kong pararangalan. At sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin, at magpapagamit lamang tayo bilang isang vessel ng Panginoon, mabibigyan natin ng glory, mag-glorify natin ang Triune God. Amen po. The main reason or purpose bakit tayo ina-anoint is to fulfill the divine purpose sa ating mga buhay. Kaya ang tanong, anointing can be limited or stopped? Yes. Anointing can be abused or misuse? Yes. Una, patunayan po natin ho yun. By quenching the Holy Spirit. Ang sabi ni Peter, ni Paul, in 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Spirit. In New King James Version. Bakit? Ano ibig sabihin po na yung word na quench? Sa Greek word ito ay extinguish. Apulahin. From the word na yung sa extinguish. Apulahin. Kapag nandun ang leading, meaning kapag nandun ang leading ng banal na espiritu at nag-disobey ka, halimbawa po, nakwe-quench po yon. At ang sinunod natin yung pansariling naisin natin. Hindi ang naisin ng Diyos. Nakwe-quench po siya. Tulad ni Paul, in Book of Acts, sabi niya, ang balak ni Paul, pumunta siya sa Asia Minor. Pero nagkaroon siya ng pangitain. Isang gabi, nangusap sa kanya ang Diyos, pinapapunta siya sa Macedonia. Ngayon, hindi itinuloy ni Paul yung pagpunta niya doon sa nais niyang puntahan para ipangaral ang salita ng Diyos. Bagkus sinunod niya ang banal na espiritu na pinapapunta siya sa Macedonia at hindi niya alam kung bakit nandun. At ang panaginip niya, ang pangintayin niya, may kumakaway. Kailangan po namin ng tulong niyo sa lugar na ito. At dumating nga po sa point, nandun siya. Ang pagdating niya doon sa Macedonia, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. At naglalakad-lakad siya noong time muna yon at naibahagi niya ang salita ng Diyos at naligtas si Lydia. Naging sensitive siya at naging obedient siya sa naisin ng Diyos sa kanya at hindi niya sinunod yung pansariling kagustuhan niya bakit maganda yung plano niya na ibahagi siya sa Asia Minor ang salita ng Diyos. Ngunit pumunta siya sa Macedonia dahil doon siya pinapupunta ng Diyos at kailangan ng kaligtasan ni Lydia. The point is, kapag tayo sumuway sa naisin ng Diyos, nakwi-quench natin ang banal na espiritu. In Galatians chapter 5, verse 16 to 17, walk in the Spirit. Sabi niya, lumakad kayo sa patnubay ng banal na espiritu at huwag niyong susundin ang pita ng laman. In verse 17, ang ninanasa ng espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. At ang ninanasa ng laman ay laban sa ninanasa ng espiritu at yung dalawa na yun ay magkalaban. Ibig sabihin, kapag tayo namuhay ng labag sa kalooban ng Diyos at binigyan natin ng kasiyahan,
yung ating flesh. Hindi lang na-quench, kundi nag-grave ang Holy Spirit. Kaya nga ang tanong, anointing can be limited or stopped? Yes. Hindi siya mag-flow sa buhay ng bawat isa, but nananatili sa buhay ng tao ang bawat isa sa atin. Kaya sabi ng Book of Hebrew, kapag wala doon yung respect natin, at binaliwala natin yung ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo bilang katubusan ng bawat isa sa atin, binawalan din ng atin ng kabuluhan o respeto yung mahabaging espiritu. Amen po? Second, by grieving the Holy Spirit. Bakit sinabi ho ni Paul yon? Do not grieve the Holy Spirit of God. In verse 30, ano po ba yung sinabi at nangyari doon sa verse 29, verse 28, up to 32? Nais kong basahin po sa Tagalog para lalong malinaw sa atin. Verse 28, sabi ho dito, ang magnanakaw ay huwag na magnakaw, salip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang maitulong sa mga nangangailangan. In verse 29, huwag kayong gumamit na masamang pananalita. Ibig sabihin, kapag ganoon, isang bagay na maging dahilan para mag-grieve natin ang Holy Spirit. And sabi ni James, sabi niya, sa isang bukal hindi dapat bumukal ang tubig alat at tubig tabang. Amen po? Yung pagpupuri at pag-aalimura natin sa ating kapwa. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo ay yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ang pighati ang banal ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Maliwanag po yon. And verse 31, sabi niya dito, ito yung advice pa rin niya. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, sabi niya, itong dapat daw pong gawin. Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng papapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung pa lang po yung isang reason, yung mga reasons kung bakit pwede natin mabigyan ng kapighatian ng Banal na Espiritu kapag gumawa tayo ng mga bagay na mga mundo at sinunod natin yung flesh natin. Amen po? Hallelujah. Kaya ang tanong, anointing can be abused or misused? Yes. Kaya sa buhay ni Aaron at doon sa kanyang mga anak in Leviticus chapter 10 verse 1 to 3, dahil tulad na tinalakay po, sinabanggit ko kanina, priest sila Aaron, maging mga anak, consecrated na sila sa Panginoon po. Pero yung dalawang anak ni Aaron na si Abi at si Nadab bilang mga priest na naglilingkod sa Panginoon, sa templo ng Panginoon, nawala po yung respeto nila sa Diyos. Naging easygoing yung kanilang paglilingkod. Naghandog sila ng apoy na hindi karapat-dapat na gamitin doon sa altar. Kaya nangyari po, nung paghandog nila na yon, sa kanilang paglilingkod, sila po ay namatay on the spot. On the spot po, namatay yung dalawang anak ni Aaron na anointed na, inanoint bilang tagapaglingkod. Why? Naglingkod sila na hindi worthy sa harapan po ng Diyos. Kaya sabi ho ng Diyos, through Moses, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harap ng mga tao. Yun ang sinabi ng Diyos kay Moses upang ipasabi naman kay Aaron. Kaya nangyari, hindi makaimik si Aaron sa nangyari na yon. Dahil kung pag-aaralan natin ang Bible in verse 8, sabi ho doon, lasing yung dalawang anak ni Aaron. Ang pinaka-point dito, mga kapatid, sa bawat paglilingkod natin sa Panginoon, tumatayo man tayo sa pulpito, humahayo man tayo upang magbahagi ng salita ng Panginoon, kailangang worthy po tayo sa harapan ho ng Diyos.
Kaya sabi ng Diyos, dapat akong kilalanin ng banal, na banal na sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harap ng mga tao. Amen po. Na-abuse po yun ng dalawang anak. Kaya, how to protect the anointing? Dito na po tayo magwawakas. Our first responsibility bilang isang mananampalataya ng Panginoon. May responsibilidad tayo. Kaya sabi dun ho, in 1 John chapter 2 verse 20, but you have an anointing, but you have the Holy Spirit from the Holy One. Amen po. Ibig sabihin, ipinagkalob sa atin yon, nananan siya sa atin. Mayroon tayong responsibilidad bilang mananampalataya ng Panginoon Hesus. Hindi natin siya i-treat na isang ordinary. Kasi kapag kilala natin ang banal na Espiritu, i-treat natin siya bilang isang special. Amen po. First, keeping pure. Why is personal purity is so important? Pag sinabing purity, pumapasok dito yung holiness. Amen po. At mismo sinasabi rin ng Panginoon, be holy because I am the Lord your God, holy. At isang tungkulin at gawain ng banal na Espiritu sa ating mga buhay is to guide us to live a life pleasing to Him. To live a life with a holy living. Kapag ganun po yung naunawaan natin yung isang layunin ng banal na Espiritu sa atin, not only to empower us, to equip us, but to guide us, to lead us, and to teach us how to live as a Christians, as believers of Christ, magagawa po natin. Hindi natin magagawa na makapamuhay na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos kung isa-set aside natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen po. Kaya lagi natin yung cooperation niya. Kaya nga minsan kapag tayo natetempt na, minsan parang may naririnig at kinukonvict tayo, minsan may audible voice na naririnig, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Why? Gawain ng banal na Espiritu upang tayo i-remind. Upang hindi natin gawin yung maling bagay na yon. Amen po. Pero kapag sinunod natin yung pansarili nating naisin at kagustuhan, doon tayo papasok yung disobedience. Doon yung ma-quick-quench, doon mag-regrave natin siya. Amen po. By keeping pure, because the Holy Spirit lives within us. He resides in our hearts. Kaya sabi ni Paul, hindi nyo ba alam na inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? And 2 Corinthians, Timothy verse 2, verse 21, sabi ho dito, if you keep yourself pure, sabi ho doon, if you keep yourself pure, you will be a utensil. Sa New Living Translation po, para lalong madali nating maunawan. Sabi niya, you will be a utensil of God can use for His purpose. Your life will be clean and you will be ready for the Master to use for every good work. Ibig sabihin, sa ating mga buhay, bese lamang po tayo. Ang sabi ho sa Tagalog, ang bawat isa na lumalayo sa kasamaan o sa kasalanan. Nais kong basahin sa Tagalog po. In 2 Timothy chapter 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan nakatalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anong mabuting gawain. Bakit kailangan natin ho na patuloy maging malinis sa harapan ho ng Diyos? Amen po? Because God and our God is a holy God. And vessel lamang po tayo. Kaya minsan, mayroong pananaw ang iba. Para samahan sila ng banal na Espiritu, nag-aayuno sila. Hindi para sa akin, hindi ko ina-oppose po yung pag-aayuno. Napakaganda po nun. Lalong maging yung ating spiritual discernment, then maging sharpen
yung ating spiritual na buhay. Amen po. The point is, mag-aayuno ako para patnubayan ako pag ako'y tumayo o pag ganito, pag naglingkod ako. Next ko lang pong paano kung hindi ka na nag-ayuno? Hindi ka ba pasasamahan ng banal na espiritu? Kaya nagkakaroon ng maling pananaw. Kapag hindi ako nag-ayuno, walang pangunguna at patnubay ng banal na espiritu sa akin. Magkaroon lang tayong mga tamang motibo sa pag-aayuno at napakaganda talaga ng pag-aayuno. Tulad na sinabi ko sa inyo po, lalong-lalong yung sa spiritual na buhay, napakaganda po nun. Mismo ako, nag-aayuno po. Pero tama ang motive. Number one motive ko pag nag-aayuno ako, for consecration. Minsan dumarating sa buhay natin, minsan nagkakaroon tayo ng spiritual dryness. Kaya minsan ang tanong natin sa panalangin, Lord, bakit ano po ba ang aking nagawa? Parang there's something sa aking puso at hindi ko maranasan ang yung kalapitan sa aking buhay. Amen po, tinatanong ho natin yung kasi nagkakaroon tayo ng spiritual dryness minsan. Minsan may nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Minsan hindi natin akalain. Kaya minsan pag tayo nag-ayuno o minsan tayo nag-seek, kahit hindi tayo nag-ayuno, tayo naging sincere sa panalangin at nais maunawaan ano ba yung nagawa natin, nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po? Kaya bakit napakahalaga yung purity? Yung sanctification, consecration, holiness sa buhay ng bawat isa. Para mag-flow ang banal na espiritu, ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay dahil tayo ay isang vessel lamang. Amen po? Second, guarding your heart. In Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Bakit daw po? Ingatan natin ang ating puso dahil ito'y bukal ng ating buhay. Kapag naging divided na ang puso ng isang mananampalataya, there is something. Tulad ng panalangin ni David in Psalms chapter 86 or 87, sabi no, teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Meaning, ang prayer ni David, maging undivided ang kanyang puso, na ang Diyos lang ang siya nag-aari sa kanyang puso. Kapag ang Diyos ang siya nag-aari sa puso ng tao, pawang kabutihan ang tangi niyang sasasabi at nagagawa. Because pour out the abundance of the heart, mouth speaketh. Amen po. Mabuti ang sinasabi ng isang tao dahil puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng tao dahil masama at malaman ng kanyang puso. Meaning, dapat ingatan po natin ito. Why? Dahil ang banal na espiritu ay siyang nananahan sa ating mga puso. And third, walk in obedience. We disobey when we ignore God's command. Or simply neglect to follow through on what the Holy Spirit has revealed to our heart. Tulad ho ni Saul, 3 times siyang nag-disobey sa naisin ng Diyos sa kanya. Sabi pa nga niya, sinabi niya kay prophet, natakot po ako sa aking mga tauhan eh. Sa halip na matakot sa Diyos, natakot siya sa kanyang mga tauhan. Hindi niya pinatay ang lahat ng mga hayop at maging mga Amalek. Bagos nagtira sila, ang sabi niya, katwiran na lamang niya, inakuha nilang mga buhay ni ihahandog nila sa Diyos. Kaya doon nagsimula yung sinabi doon, obedience is better than sacrifice. Sa pamamagitan ho ng pagsunod natin sa ating Panginoon Jesucristo, napakahalaga nito. Kaya sabi ng Panginoon Jesus in John chapter 15, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Abide in me, and I abide in you. Manatili kayo sa akin, at mananatili ako sa inyo. Amen po? Huwag tayong mag-alinlangan po
Kaya sabi ng Panginoon Kristo, John chapter 8, verse 29, "The one who sent me is with me. At lagi kong kasama ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan dahil lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Naging obedient siya sa God the Father. Amen po. Kaya napakalaga sa atin, maging obedient. Bago ako magtapos, nais ko mag-testify po. May point lang po ako dito kung paano, bakit kailangan ating maging obedient at lagi tayong nakadepende sa ating Panginoon Jesus because of our faith. Nang bago-bago po ako, may nag-text sa akin at i-share ang salita ng Diyos sa isang konsihal sa isang bayan. At yung konsihal ho na yon ay naka-wheelchair na. Yung meditation kong unang umaga na nag-eksakto po doon sa meditation ko na pinatawag ako ng isang kapatid at pinapunta ko sa lugar ho na yon. Noong time ho na nag-share ako at nananalangin ho nan, ang lakas ho ng pagkilos ng Diyos sa lugar ho na yun, sa isang bahay ho na yon. At halos nag-iiyakan na ho yung mga nakakapakinig ng salita ng Diyos. Noong nananalangin na ako doon sa naka-wheelchair na yun, at pinapunta lang ako doon para doon sa naka-wheelchair na konsihal na yon at hindi na nakakalakad. Narinig ko mismo ang audible voice ng Diyos. "Patayuin mo." Nagduda po ako sa una. Kasi nga wala yung faith, nandun yung pag-alila. "Patayuin mo," for the second time. Hindi ko po sinunod. Alam niyo po yung naramdaman ko na yung para akong binuhusan ng malaming tubig, bumaba ang anointing, nawala ang anointing. Nagtanong, noong time na yun, hindi ko po alam yung mga ganung pangyayari. Ano po? Nilalahad ko lamang po ito para may aron tayong aral na mapulot. Kasi may aral ako napulot noong time mo na yon. Kapag nadinig natin, kinukumbik tayo ng Holy Spirit, una, mayroon tayong kapayapaan sa ating puso. Tandaan po natin yon. Kapag tayo nag-disobey sa una at nag-alinlangan, kung pangalawang mangusap siya sa atin, sumunod na tayo. With faith, ha? Ulitin ko, with faith. Amen po? Dahil special ang pagkakataon ho na yon. At noong time mo na yon, naging aral na po sa akin yon at tinandaan ko na yon. At may nagpaliwanag sa akin ng mga pastor at tinandaan ko po yon. At sa sunod po na yon, sa aking paghayo, naulit po yon. Sabi ho doon sa nakasakay ako sa isang padyak, for the first time may sumakay, isang matandang babae. Sundan mo ang babae na yon pagbaba. Parang nangyari po kay Philip. Sinundan ko po yung matandang babae na yon. Hindi ko alam kung bakit pinasusundan sa akin. At umupo ako sa isang upuan na tulad po niyan, ng monoblock. Ang pala ipapahik ang salita ng Diyos. Sabi niya, intay niyo po yung presidente. In short po, sumunod ako, nag-obey ako, nagkaroon ng isang malaking gawain sa lugar na yan. Amen po? Ang point dito mga kapatid, huwag tayo mag-disobey. Sumunod tayo. Kalakip yung pananampalataya. Tandaan po natin, vessel lamang tayo. Pag sinabi ng banal na Espiritu ng Diyos, gawin mo ito, sabihin mo ito, sundan mo ito, pumunta ka doon, sumunod ka. Hindi ka nakadepende o tayo sa ating sarili. Bagkos nakadepende tayo sa ating Panginoon. Amen po? Sa jail po, na-share ko na ito yung last January. Kikita natin ho, yung massive evangelism. Meron tayong Brother Eddie na sumunod, tumugon sa panawagan ng Diyos. Iniwan niya yung mga bagay na sa tingin niya mahalaga. Amen po. At napakahirap sa ating Brother Eddie. Sa kanyang pagsunod at sa kanyang paglilingkod, tinapunan sila ng granada.
At laging naririnig natin ho yan sa Kanya. At mababasa rin natin ho yan sa J.L. Love Story kung mayroon po tayong libro na yon. Pero dumating sa kanyang buhay, sabi niya, gusto niya mag-resign sa ministry. According sa kanya. Mahirap po sa kanya at mahirap din siguro sa atin kung maapektuhan ang ating pamilya sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen po? Pero kung nandun yung pagmamahal natin sa Panginoon, gusto nating ma-fulfill ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Nandun ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ni Brother Eddie ho, nung tinapunan sila ng Granada, ilang strap na ho, 1,000, more than 1,000 plus, ni isang galos o sugat sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay, ay wala po. Kaya sabi nga ng isang quotation, yung tunay na pagsunod ay sa pamamagitan ho, malalaman natin ho ito sa kabila ng pagtitiis. Amen po? Tayo pong tuwima yung lahat. Last slides. Nais kong ipakita po ito. God desires to anoint us. Ulitin ko po. Nais ng Diyos na mag-flow yung anointing sa ating buhay. Yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. The main reason is to fulfill His will and call sa ating mga buhay. But the question is, willing din po ba tayo na ma-fulfill natin yon? Yung kalooban at panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tulad ho dito sa isang illustration, bagamat nais ng Diyos mag-flow yung anointing, pero may mga bagay na hindrance. So, yung nakalagay yun, deadly barrier. Walang iba yung sin. Paano siya mag-flow? Kung if there's something sa ating mga puso. Because God is holy. Remember, kung nandun yung hatred, yung unforgiving spirit, yung lying, paano siya mag-flow? Paano tayo magagamit niya as a vessel? Amen po? Before we sing, inanyayahan ko po ang bawat isa na magpasiyasat sa ating Panginoon at ang habang organ lamang ang napapakinggan natin. Only you. Ikaw, tayo, at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kung willing ka, kapatid, at desire mo na ma-fulfill yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At yung panawagan niya, dahil sabi niya, for God's gift in His call are irrevocable. Hindi nagbabago ang pagkakatawag at regalo ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ilapit mo sa Panginoon sa oras na ito, kung ano man nilalaman ng iyong puso. At habang ibinabahagi ko ang kanyang salita simula kanina, ano yung conviction ng Diyos sa iyo? Sumunod ka. Huwag kang mag-disobey. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Kung sinasabi niya mag-repent ka. Ikaw at ang Diyos lang nakakaalam. We need to obey. Maging obedient ka lamang. Huwag kang mag-disobey. Let us pray.
Panginoon, kayo na rin ang nagsabi. Kayo ang may likha sa bawat isa sa amin. At walang nalilingid sa inyo. Ano man ang laman ng aming puso, mangaging ng aming mga kaisipan. Patawarin niyo po kami sa mga sandaling kami ay nag-disobey sa inyo. Sa mga sandaling nangusap kayo sa amin at hindi kami sumunod sa inyong pinagagawa. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kaming sumunod sa inyo. Tulungan niyo po kaming patuloy na makipag-cooperate sa banal na Espiritu upang ma-fulfill namin ang iyong kalooban na isin at pagkakatawag niyo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung mayroon pa kayo nakikita, O Diyos, sa puso ng ilan, yung hatred, sama ng loob, unforgiving spirit, O Diyos, yung lying, yung pananalita na hindi nararapat at kalugod-lugod sa iyo. Patawarin niyo sila. Linisin niyo ang buhay ng bawat isa sa amin ng banal at makapangyarihan dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Upang sa aming pag-anyaya, tulad ng isang awitin na ito, nagagawin namin isang panalangin. Maranasan namin ang kapuspasan niyo sa aming mga buhay. Upang maging efektibo kaming inyong mga lingkod. Tulad na sinabi ni Paul, na patuloy kaming mapuspos ng banal na Espiritu, na hindi lang once, kundi continuously filled, Lord, with your Holy Spirit. Tulungan niyo kami na lumakad ayon sa inyong kalooban at mamuhay ayon sa inyong katwiran. Let's sing, Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Gawin po natin isang panalangin, tas natin ang ating mga I kamay. need your anointing. God desires to anoint us to fulfill His will and all sa ating mga buhay. Holy Spirit, your cup. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, ganito kaya ang aking amang nasa langit, ibibigay niya ang banal na Espiritu sa sino ang mga sa Kanya. Panginoon, nandito po, I need nais natin gawin isang panalangin. come in your Kailangan namin ng banal na Espiritu, ang kapuspusan sa aming mga buhay. Holy Continue, Lord, to sanctify us. captivating my Continue to purify soul. our hearts. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and Once again, the Holy Spirit, Come, Holy Spirit, fall on now. me. Nandito po, Panginoon, kami. Patuloy namin I binubusan ng aming mga need puso. your anointing coming. Ang indwelling at ang kapuspusan ng banal na Espiritu ang siyang aming I dalangin. love you. Ang baptism ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Captivating my soul. Continue to ang And every day sanctify, I Lord. grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching.
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. For the last time, I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. 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 Happy naman ang saya, hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name. We magnify your holy name, O Lord. We praise you. We adore you. Yaralalalabashande. Yaralalalabashande. We praise you, Lord. We magnify your holy name. We holy, holy, holy. We magnify your name. You're holy God. Dakilang Diyos at aming Ama, maraming salamat sa katotohanan. Yes. Ang tunay na tagumpay ay sa inyo nagmumula. And we are the vessel lamang, Panginoon. Salamat sa katuruan na ito, Panginoon. At bigyan namin ng halaga sa aming mga buhay. Yes. Ingatan namin sa aming mga puso ang pananahan ng Banal na Espiritu. Kung minsan, O Diyos, nabigyan namin kayo ng kapighatian at kalungkutan, patawarin niyo po kami. Salamat, O Diyos, sa kapuspusan. Salamat sa pananahan niyo sa aming mga buhay. At patuloy namin itong i-treasure.
Patuloy niyo itong sa iyohan ng banal at makapangyarang dugo ng aming Panginoon Kristo ang katuroan na ito. At may sa katuparan namin at may apply namin sa aming mga buhay. Upang mangyari at maganap ang magandang plano at layunin ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. At nananampalataya kami na kami ay inyong tinawag at meron kayong mandato sa bawat isa sa amin. Sa aming paghayo, sa aming paglingkod, sa na kami nakadepende at hindi sa ng aming sarili. Salamat po. Once again, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit.